Sa lahat naman po ng mga humihingi ng tulong sa mga advocate, paalala ko lamang po sa inyo, hindi po lahat ng mga nakakausap niyo sa social media is totoo. Yung mga iba, mapagsamantala. So, meron pong kumakalat ngayon, hindi na to baguhan ni dati pa to. Humihingi sila ng 39,000 pesos up to 50,000 pesos sa mga natutulungan nilang makauwi. Tapos yung visa daw, merong bayad na 2,800 pesos. Sinesend po to sa GCash. Yung iba naman, sa mga bank account nila. So guys, ilang beses na po ako napaalala sa inyo. Paulit-ulit na nga yung video ko. Minsan nga yung iba nagsasawa na kasi paulit-ulit na lang yung content ko. Paano hindi paulit-ulit? Paulit-ulit din po yung mga nabibiktima. Paulit-ulit na po nangyayari. Ang final exit visa po ay si employer lamang po ang makapagbigay niyan. Nung nag-apply po kayo, sino ang nagbigay sa inyo ng entry visa? Sino nagbigay sa inyo ng working visa? Di ba ang employer nyo? Binigyan kayo ng visa, binigyan kayo ng ganyang klaseng visa para makapasok sa bansa nila. Ngayon, para makalabas kayo, bibigyan kayo ulit ni amo. Pag hindi naman nagbigay ang inyong amo, pwede na kayong humingi ng tulong sa embassy or polo. Wala pong ibang taong makakapagbigay niyan, kundi si employer lamang. Paano pang hikayat ng mga ibang advocate? Kasi ngayon, kahit sino pwede nang maging advocate eh. Kasi ang advocate, volunteers na tumutulong yan sa mga OFW. Pero yung mga iba, ginagamit nila na pansamantala. Parang mga scammer, ganun. Humihingi sila ng mga pera sa ating mga babayan, lalo na sa mga OFW distress. Parang tinurture nga nila ang mga OFW distress eh. Distress na nga, pinagbabayad pa sila, di ba? Ganito kasing ginagawa niyan. Siyempre, isa kang advocate, kinukuha yung mga information. Pagkuha ng information, i-report nila ito sa DMW or OWA. Siyempre, pag ni-report nila, kikilos yung OWA or DMW, i-forward nila sa polo. Pag pinoward nila sa polo, siyempre, tatawagan yung employer ni OFW Distress. Pag tinawagan na yung employer ni OFW Distress, siyempre, yung ibang employer kasi minsan natatakot. So, biglang bibigyan ng final exit visa si OFW Distress. So, napauwi sila, di ba? Sino yung unang nilapitan nila? Yung advocate. So, yung advocate pinasa niya sa DMW, sa OWA. So, ang kumilos diyan is OWA, DMW, binigay sa polo. So, ang advocate po ay taga-report lamang, taga-follow up. Hindi po sila napapauwi. Sa final exit visa naman, base sa kwento ng isang OFW distress dahil nagmamadaling umuwi. Meron siyang pinasukan na GC. Sa GC, parang 12 sila. Ngayon, nagtataka siya, bakit yung 11? Parang pinupush siya na magbayad ng ganito. Kasi sila daw is nakauwi na ng Pilipinas. Sila daw is napadali yung pag-uwi. Parang magkakasama, magkakasabwat. So, nagbayad ditong OFW distress. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakauwi. So, sinabihan ko na nga siya na ang final exit visa ay kay employer lamang yan ang gagaling. So, pagkatapos niya mag-set ng pera doon sa mga nakilala niya sa social media, at pag na-message mo kasi sila sa social media, bigla kang ipapasok sa BC. Nasa niya pera sa GCash, wala na, nagsialisan na sila. Lalo na sa mga nag-online lending. Iipitin ka niyan. Gagawa sila ng GC para mainganyo ka. Wala pong pagkakaiba sa pagbayad ng final exit visa at saka sa online lending. Ganon at ganon pa rin po yung mga istorya nila. Kaya mag-ingat-ingat po kayo sa mga nakikilala sa social media, lalong-lalo na po kay OFW at Asia. Marami na rin pong gumagaya sa kanila. Pag may na-encounter po kayo na gumagamit po sa Facebook page ni OFW at Asia at saka sa account ko ni Ma'am Jo, pakisabi po sa akin agad, paki-inform po agad para maabiso po kayo. Ang pagtulong po ni OFW at Asia o kaya ni Ma'am Jo is wala pong bayad. Lahat po yan free. So, hindi po kami nagpapabayad. Ang pagtulong naman po kasi is hindi yan binabayaran. Kusang loob po yan. Kaya nga po, volunteers eh. Hindi po natin kailangan magpabayad. So, yun lamang po ang paalala ko guys. Ako nga po pala ang lingkod, Joency Fernandez po.